Sa buhay, hindi dapat puro trabaho. Minsan, kailangan mag-relax ka rin, maghanap ng oras para magpahinga, mag-unwind at pumunta sa lugar kung saan makakapagpahinga ka ng maayos at makakapag-isip para sa susunod na bukas. Hello, namimitas tayo ng sili ngayon. Ito yung siling panigang. Magkano bibili natin? 25 per kilo. 25 per kilo. Dito nga pala, nagpitas kami ng sili dito sa mismong farm. Meron akong nakitang variety. Meron banana pepper, meron din namang siling panigang dito. Ang pinagkaiba ng banana pepper dun sa siling panigang, yung siling panigang mas mahaba ng kaunti, yung banana pepper ay mas maikli at medyo yellowish yung kulay. Dito, binili lang namin ng 25 per kilo. Madalang sa market, nabibili ito ng 150 to 200 per kilo. So, okay na, pwede na. At ilalagay nga namin ito doon sa mga putahing napili namin na babaunin namin para sa swimming. Kumakain ba kayo nito? Ang tawag dito ay horseradish fruit or tinatawag natin na malunggay sipad, yung sa moringa, yung bunga niya. Naisipin nga rin pala namin mamitas ng kamatis. Siyempre, pag namitas ka, babayaran mo kasi hindi sa'yo yung farm. Ikatlong ani na nga pala ito pero meron pa rin bunga, napakarami pa rin bunga at fresh na fresh, no? Good for the heart, ang sarap sa escabeche, kahit kainin mong hilaw o kaya naman ay sausaw lang sa toyo ay okay na. Pagkatapos nga pala namin mamitas ay pinakilo na agad namin yung mga napitas namin, ihinimalay namin yung malalaki sa maliliit at dun sa mga medyo hinog na. Ito nga pala yung gagamitin namin para dun sa may papait. Itong papait, ito yung damo na kinakain sa Ilocano, sa mga Ilocano kinakain nila to. Mapait siya siyempre kaya tinawag na papait pero sobrang sarap niya at masustansya tong gulay na ito. Ang gagawin dyan, igigisa lang sa kamatis at lalagyan ng kaunting bagoong at solve namin pang ulam natin. Sa dami ng pagkain na masasama na nasa merkado, mas piliin natin yung maladahong gulay kasi mas maraming fiber ito. Dito nga pala, inaalis lang yung dahon, yung malalambot na tangkay lang yung sinasama. Yung matitigas, yung malapit sa root ay tinatanggal na kasi syempre hindi na yung kailangan matigas yun eh. So ganyan lang, kukunin yung dahon and then konting luto lang to. Mabilis lang siya maluto kasi malambot lang naman yung dahon nito eh. Nagalis nga rin pala kami ng buto ng mga patani. So itong patani, syempre alam natin na bibilang to sa legumes. Masarap at masustansya, mataas na fiber. Nice. Hindi natin sasama yung balat as we all know. Ang patani, tinatawag sa English na lima beans. Maganda to kasi high in fiber tsaka nakakatulong siya para mapababa yung ating cholesterol. So dito nga igigisa na natin. Ginisa natin yung kamatis, sibuyas, bawang at nilagyan natin ng asin, paminta. Naghugas na rin pala ng gulay kasi magpapakbit din. Simple lang to, pakbit na meron lang magic sarap, asin, bechin at bagoong. Ganun lang siya kasimple. Wala siyang isda, wala siyang karne. As you can see, yung gulay dito hindi perfect, no? Hindi siya perfect na perfect, hindi siya makinis na makinis kasi ito ay mga naturally grown sa bakuran lamang dito. So, less pesticides. Ang gandaan sa probinsya kapag may bakuran ka, makakapagtanim ka ng mga gulay na gusto mo. Pipitisin mo lang at hindi mo na bibilin sa merkado, di ba? Luto na rin pala yung ating papait. Ayan. Sa dami ng kamatis dito, lahat na lang ng gulay, lahat ng niluto ay nilagyan ng kamatis. Healthy naman yon. You know, kahit hindi ako yung nagtanim, no, ang sarap mamitas at sarap mag-ani. Ang sarap anihin ng mga root crops, ng mga prutas. Dito, nag-ani kami ng mani. Meron lang kalaban kaya kailangan bilisan eh. So, dito nga, nagbunot kami ng mani. Ang sarap pala sa pakiramdam, no? Very relaxing at saka nakakaaliw yung pagbubunot ng mani, pati yung pagtatanggal nito doon sa mismong ugat. So, dito, inalis lang namin ito. Ayan, parating na yung mga kalaban. Patulong kami kay kuya para mabunot ng mas mabilis yung mga mani. Isang kamay lang ang bilis. Siyempre, umaga rin tayo nagbunot kasi pangit naman kung tanghali magbubunot. Sobrang init. Hindi naman pwede sa hapon o kaya gabi kasi mainit pa rin yun. Diba? Sa gabi naman, hindi mo makikita yung bubunutin mo. Plus, exercise na rin yun. May vitamin D kapag nasa sikat ng araw. So, yan, tikman na nga natin ang fresh na fresh. Fresh from the farm na mani natin. Siyempre, masarap. Dito nagpatuloy yung pagbubunot namin kasi kailangan umalis ni kuya. Yun, kami na lang dito yung nagbunot. And then, siyempre, kapag nagbubunot rin pala ng mani, kailangan i-check mo yung pinagbunutan mo. Kasi may mga natitirang mga bunga dun o yung mga mani dun sa ilalim. Kaya kailangan bungkalin mo ulit. Dito nga, hinugasan na yung mani. Pero sa pagluluto nito, mas ginusto namin na hindi lagyan ng asin para mas natural. Kapag may asin kasi, siyempre, mas may lasa siya. Eh, mas gusto namin yung natural lang na walang asin kasi malasa naman siya. And then, we prepared kung ano yung kailangan namin sa swimming. Simple lang, no, mga nakakain lang na galing sa probinsya. Ika nga nila kapag masyadong masarap, mas fancy, mas maraming sahog, sangkap, ingredients, condiments na inilagay, mas delikado yan sa health. Wow, healthy living. Yun ang ganda sa mata kapag puro luntian ang nakikita natin, no? Tahimik, presko yung hangin, walang basura, malayo sa ingay, malayo sa mukha ng mga politiko. Meron din mga politiko dito sa probinsya. At napadaan nga tayo sa may tindahan ng melon.
35 pesos lang yung isang tumpok. Ang dami na, diba? Sulit na yung pera mo dyan. Actually, hindi namin siya ilagay sa inumin. Kinain lang namin siya. Binalutan lang tapos kinain lang. Si Ate Neneng yung pumili kasi siya yung mas marunong. Pag ako ang pumili, baka malugi. Dito na tayo ngayon doon sa ating destination. Dito na tayo ngayon sa Silver Concha. Makikita lang ito sa may Pangasinan, sa may Bayambang, sa bayan ng Bayambang. Malaki yung resort, malinis, maraming kubo, maraming rooms, may hotel, may cafe, maraming tambayan, maraming pool, may pambata, may pangmatanda. Malinis, yun yung aking napansin. Malinis dito, malinis yung tubig. Kaunti lang yung tao nung dumating kami, pero nung dumating na yung mga tao, nagdesisyon na kaming umalis. Ang ganda ng wave pool. Nice experience. Thanks for watching.